Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. Tong video na to is about bakit may mga lalaking emosyonal. Tapos, bakit ano ba tong source ng pagiging emosyonal nila. Yung pagiging emosyonal na lalaki is dalawa lang naman yan. Yung una is beta conditioning. Tsaka yung pangalawa is wala silang options. Syempre, obvious naman pagka nakafocus ka lang sa isang babae, tapos pinaghirapan mo pa dahil sa beta conditioning mo, yung marami kang binibigay-bigay, ganyan. Tapos, yung pagmamahal mo, kinukumpara mo sa pagmamahal ng babae. Ito yung tinatawag ni Rollo Tomasi na egalitarian. Ibig sabihin, kinukompare mo sa sarili mong pagmamahal yung pagmamahal ng opposite sex, which is yung babae. Ang nararamdaman mo na pagmamahal ng babae is sarili mo lang pinapakilig mo. Sarili mo lang yung projection. Kaya ka nag-e-expect. Syempre, kukumpara mo yun sa nanay mo, ganyan. Bakit tong babae na to? Kasi sa dami ko talagang na-date tsaka mga exes, kinukumpara ko sila sa nanay ko. Iba talaga, hindi nila talaga kasi nga ang pagmamahal ng babae is base yan na benefits. Yung pagmamahal ka nila dahil may nabe-benefit sila sa'yo. Tsaka hindi talaga yan marunong magmahal. Hindi talaga sila marunong magmahal. Sinabi ko na rin yan dati sa inyo na yung babae ay materialistic. Sa beta box or dito sa mga normie beta box or blue pill is ang gusto nila is yun na provide ng lalaki. Yun yung mahal nila. Yung napoprovide ng lalaki. Which is comfort, safety, provision, tsaka yung security, tsaka yung mga gamit-gamit na mga kung ano ng bigay. Pagkain, bahay, ganyan. Sa Alpha Fox naman is yung mismong physical appearance ng lalaki, tsaka genetic niya. Which is, sinabi ko nga sa inyo, is material pa rin. Nagnanasa siya doon sa lalaki as object. Tinatrato niya yung lalaki na yon as object. Dinidesire niya yun. Sa blue pill naman, ang dinidesire niya is yung future security. Yung mga beta box, di ba? Yung mga beta box, ganyan. Yung future security yung dinidesire niya doon. Sa mga alpha fox, alpha seed is yung genetic nung mismong lalaki tsaka yung physical appearance niya, yun yung dinidesire. Kaya may mga mabalik tayo dyan sa bakit may mga lalaki na emotional. Kasi 'di ba walang option, nag-stick lang to one. Yan lang naman yun. Hindi naman talaga yan yung nature ng lalaki. Mating strategy ng lalaki nasa Bible din yan eh. Actually, black pill din naman yung Bible eh. Diba sabi, spread your seed. Yun talaga yung ng lalaki is mag-compete, tapos yung sino dominante doon or sino may superior na genetic. Sa bagay, hindi naman magiging mananalo yung sa tribal yung mga hindi malalaki katawan tsaka may superior genetic. Tsaka hindi nila may spread yung seed nila kung hindi sila mananalo sa war, 'di ba? Usually, mga warrior, yung mga ganyan, malalaki katawan, tapos matatangkad, may mga superior genetic. Ganun din, napoposes rin yan ng mga chad sa lipunan. Sa lipunan natin, kaya yan yung di-desire. Yan kasi yung 'di ba, may lipunan na tayo, artificial environment. Ang tawag sa lipunan or society is, ito yung tinatawag natin blue pill, artificial environment. Kasi ang natural is nature. As in talaga sa nature, may kipagsapalaran ka, ganyan. Dito kasi sa lipunan is artificial environment to. Social construct siya.
So, yung emosyon ng lalaki is, yun nga, nagiging emotional sila kasi sa mga conditioning dahil nag-e-expect sila na dapat yung pagmamahal ko same dun sa ano, parang pinapareho nila yung pagmamahal nila dun sa pagmamahal ng babae. Which is mali, hindi naman talaga ganoon. Di ba sabi ni Rollo Tomasi, pag nagmahal daw lalaki is ideally. Dahil alam niya na siya may superior genetic, ibig sabihin yung physical, malakas yung lalaki, tos giver, provider, yun daw yung natural instinct ng lalaki. E sa babae, opportunistic. Ibig sabihin ng opportunistic is kung saan siya magbe-benefit, doon siya. Doon siya. Yun yung mamahalin niya. Kunwari, sa yung top G sa beta box side. Yun yung mamahalin niya, yung top G doon. Ang pagmamahal niya doon is doon sa napro-provide ng beta box na top G. Sa alpha seed naman is yung top G doon sa genetic side. So yun yung minamahal niya, yung mismong physical appearance nung lalaki. Kaya mapapansin mo na ano, sa mga pogi, sinasabi nila ng ganun, parang mahal mo lang sa akin yung itsura ko eh. Pero yung ako mismo hindi. Kasi hindi talaga marunong magmahal babae talaga. Ang mahal niya is na provide mo, which is yung beta box, serbisyo mo, pagiging provider, tsaka future security. Yan yung sa beta box side, di ba? Sa alpha seed naman, alpha fox is yung mismong ano, yung physical appearance lang. Kaya siya nagde-decide. Kaya pati yung mga pogi nakukulangan din kahit ganun. So, yun yung ano. Tapos yung mga ano kasi, yung mga lalaki na emotional is mostly naman talaga niyan yung mga normie. Kasi nga, pag normie ka is beta ka, 'di ba? Pag normie ka, beta. Kasi yan yung ano, sinasabi kong alpha is yung superior, na may superior genetic. Either sama na natin heteronormy kasi yan yung pinipili sa Pilipinas eh. Wala naman talaga ganong chad sa Pilipinas, puro heteronormy lang talaga eh. So sabihin na natin heteronormy. So yan talaga yung ano na ang gusto ng babae. So kung isipin mo, yung mga lalaking emotional is onti lang talaga yung option. Biruin mo, 80% na tinatawag natin sa populasyon ng lalaki is deemed undesirable. So, itong mga 80% na lalaki na to, kahit na gusto nilang manghit na marami, is wala talagang magkakagusto sa kanila. Or kung may magkagusto sa kanila, is isa lang, i-maintain pa nila. Ganun kahirap yun, magbe-beta box pa sila, libre-libre, ganyan kung labas-labas. Kasi 'di ba sa study all throughout history, 48 lang ng lalaki naka-reproduce compared sa babae na 98. So halos half, 'di ba? So ganun kahirap 'yan. Naobserbahan ko na rin 'yan simula nung bata pa ako na talagang pogi lang talaga yung gusto ng mga babae. Tsaka yung mga dominante sa mga ano, sa eskwelahan. Kaya nga nauso dati mga fraternity. Parang niche maxing lang din naman yan. Pero mapapansin ko yung mga may frat na lalaki, tapos may sinama silang babae. Pag nakita ako ng mga babae nila, parang nakakita rin sila ng ano eh, ng pogi eh. Ganon din yung ano eh. So hindi talaga yung, naobserbahan ko na yan dati na desire talaga ng babae pogi. Oh, hindi naman sure na porket pogi ako, magja-jump sila sa akin. Siyempre, nire-respect nila yung niche nila doon. Dahil yung hilig nila eh. So yan, mabalik tayo dyan sa mga lalaki na emotional. Onti option yung mga yan. Tapos, beta condition. Kasi nga, yung pinoproject nila yung ideal nila na pagmamahal. Kino-compare nila yung pagmamahal nila sa pagmamahal ng babae. So, parang nag-e-expect yung lalaki kaya nagiging emotional. Tsaka another side din yan is hindi nila alam tong lookism na ang treatment ay base sa looks. Kung dun pa lang parang game over na eh. Kung isipin ng lalaki, ay puta, pogi lang pala lahat ng ano. Syempre mag-a-adjust ka na lang, 'di ba? Hindi ka magiging emotional.
Usually kasi yung mga emotion kasi societal conditioning lang yan. Kaya naman nagiging emotional yung mga tao dahil konti nalalaman. Konti nalalaman, lalo na yung mga lalaki. Siyempre, pagka may knowledge ka, may alam ka, alam mo na nangyayari, hindi ka magiging emotional. Kasi, kaya pala siya ganyan, kaya niya ako iniwan kasi nakahanap siya ng best pa sa akin. Ganun lang talaga yun eh. Kahit nga nung una kong girlfriend, yung pinaghirapan ko ng chat-chat, hindi naman ako gumagastos talaga, pero chat-chat lang din yun. Pero kahit na waste of time yun kasi 6 months na yun, chat-chat. Tapos may boyfriend pa siya nun. Parang ang nangyari, sulot yung ginawa ko nun eh. Tapos ganun din, iniwan rin ako after 3 months. Sabi mga barkado ko, tara pre, inom na tayo. Ako sabi ko, ayoko. Ba't ako iinom? Pang loser lang yan eh. Umiinom din ako nung 20s ako, pero hindi yung dahil lang na brinake ka. Ano ka? Porket ba brinake ka? Tsaka isa pa yung isipin nyo na pagkaayaw ka ng tao, kahit naman sa posisyon, may ayaw talaga sa'yo eh. Kahit anong gawin mo sa buhay mo, meron talaga mga tao na ayaw sa'yo. So, hindi mo mapiplease lahat ng tao. So, isipin mo na lang din, ganun yung mentality mo sa pakikipagrelasyon. Kung ayaw na niya sa'yo, ayaw na niya sa'yo. Wala kang magagawa. Ganun lang talaga eh. Kahit sabi mo seryoso ka, ganun. Pero yun nga, para hindi ka na lang masaktan talaga is, wag mo i-compare yung pagmamahal mo dun sa pagmamahal ng babae kasi hindi naman talaga ganun. Ang mahal kasi ng babae is yung napro-provide mo, hindi talaga yung ikaw. Hindi kagaya mo. Actually, yung lalaki parang ganun din naman eh. Onti lang talaga yung option ng mga karamihang lalaki. 80% nga di man unattractive eh. Tapos, ang pagmamahal ng lalaki is parang hindi rin ako naniniwala dun sa ideally na sinasabi ni Rolo Tomasi. Parang tingin ko kalibugan lang yun sa lalaki talaga eh. Kasi kung iisipin mo, after magpalabas ng lalaki, wala na eh. So gusto kasi nila yung chemical signal na kunwari love. Wala naman talagang love, 'di ba? Parang chemicals lang yan sa utak mo kung nagpapakilig sa'yo. Yung mga oxytocin, ganyan, norepinephrine, adrenaline, mga kung ano-anong chemicals pa yan na umaano sa utak mo. So usually wala naman talagang love eh. Chemicals lang talaga yan dahil sa perception mo. Tapos yung mga imagination mo, ganyan. So parang pagka nagkaroon ka ng parang ganun din kasi isipin mo yung mga nagbe-beta box, ba't ba sila nagbe-beta box doon, nagsisimp doon sa babae? Kasi yung babae na yun is malamang above sa looks nila, kaya pinaghihirapan nila. So parang ganun din yun, kunwari sa mga pogi, yung mga nakikipag one night stand sa kanila, tas na-attach sa kanila is below sa looks level nila. So parang ganun din talaga eh, doon din umiikot sa treatment ay base sa looks eh. Kaya nagiging emotional yung mga tao kasi nga na-attach sila dun sa sa genuine desire sa looks nung tao. Kaya naman may nagbe-beta box eh. Dahil above sa looks nila yung tawag doon simping. Nagsisimp ka dun sa above na looks. Above na looks sa'yo. Yun lang naman yun eh. Tapos, isa pang factor, yun nga yung sinabi ko sa inyo na kino-compare mo yung pagmamahal mo sa pagmamahal ng babae, which is hindi naman ganun. So parang in short, pinapakilig mo lang sarili mo, imagination mo lang, tapos projection mo lang na kuwari naging mabait siya, kinilig ka naman. Kala mo gusto ka na. Kaya nga sinasabi ko sa inyo yung 3 strikes rule, yun lang talaga gagawin mo eh. Kasi kung normi-normihan ka or heteronormy, mararanasan mo yan, kagaya na sinabi ko sa inyo. Yung may yayakap sa braso mo, pero hindi guarantee na gusto ka talaga nun. Kasi nga, ang gusto ng babae is na provide mo, di ba? So, marami pang factors yan, hindi lang yung pang-hook lang talaga yung looks.
na ano, which is yun ang pinakamahirap na sa lahat ng mga mapoprovide ng lalaki, yun ang pinakamahirap na ano. Kasi patunay nito, maraming nagko-compete sa babae. Maraming nagko-compete sa babae, 'di ba? Kahit nga sa kupas maraming nagko-compete pa rin diyan eh. Pero yun talagang pinakamahirap mapasa sa lahat ng mga requirements ng babae, tsaka standards nila. Kaya nga swerte yung mga pogi talaga tsaka heteronormy kasi nga napapasa nila yung unang requirements tapos tsaka na lang papasok yung iba. So, yun talaga. Yung iba kasi mga lalaki, dahil normi-normihan, talagang paghihirapan nila, nagbe-beta box sila. Kasi nga, hindi nila alam tong lookism eh. May mga treatment kasi base sa looks. Sub 5 pangit, horn effect yan, horn. Ibig sabihin sungay, di ba? Horn, negative. So, normie is normal treatment, formal. May halo pang kaplastikan yan dahil normie naman kayo. Tapos yung heteronormy or pogi, tinatawag nilang Chad, halo effect. So, kahit ma-reject yan, hindi apektado yung pogi. Kasi nga, marami naman silang ihihit eh. Marami silang sure, mare-reject pa rin yung mga yan kasi magdadalawang isip, baka pang body count lang ako neto. Tsaka marami rin nag-hit din sa kanila na pogi. Tsaka malamang, yung mga namamatch nila is mga pogi lang din. Kaya nga maraming empty-handed, di ba? 80% sa mga dating apps is deemed undesirable. As in, wala talagang namamatch. Ako may namamatch ako pa isa-isa lang eh. Kasi, tanggap ko na rin yun dahil sa age pill na tinatawag natin. Kahit sabihin mong pogi ka pa na yung age mo is age pa rin yan, hindi nagsisinungaling yan. Gusto pa rin ng babae, hindi ganong malaki yung age gap. Kaya alam ko yan eh. Tapos, yun nga, kaya may mga lalaki na talaga, emotional is beta condition sila or blue pill. Yung reality nila is blue pill na kailangan pagka in-approach ko to, tapos konting utu-utu lang, ligaw-ligaw, ganyan, is mapapasagot ko tong babae na to, magugustuhan ako. Or, kuwari, kailangan maging mabait lang ako, magugustuhan ako nito. Ganito, kailangan mag-status max ako, mag-aaral ako. Wala masama doon kung para sa goals mo lang talaga. Pero yung iniisip mo na makaka-attract ka is maling pag-iisip yun. Hindi siya basta-basta nakaka-attract kasi nga marami na rin ako nakikitang ganyan na successful sa life is single lang talaga dahil undesirable sila. May lawyer na panot. Tapos, meron akong mga nakikita talaga na na kahit hindi panot yung iba, undesirable lang talaga yung itsura. Hindi talaga sila maka-attract, hirap na hirap. Ganun talaga yun eh. So, tsaka lang naman papasok yung status mo pag gusto ka na talaga eh. Yung profession, status yan, di ba? So, kaya yun talagang pinaka mahirap na na mapasa sa requirements ng babae. Which is hindi pinofocus yun ng ibang mga dating gurus or mga PUA, pick-up artists, di ba? Kasi pinaniniwalaan nila yung mga, ganito, tanggap niya ako kung ano ako. Hindi hindi ka tatanggapin ng babae kung ano ka. Ang tatanggapin niya kung ano yung mapro-provide mo. Yun lang yun. Tsaka yung pag-iisip mo na yung pag-iisip mo na pagmamahal is projection mo lang yan. Sarili mo lang pinapakilig mo yan eh. Na actually kung nalaman mo yung mga nature ng babae, yung hypergamy, tapos low-kissing, combination yan. Pucha, game over na talaga. Wala ka na mararamdaman na emosyon na Sure, may mararamdaman ka na saya, ganyan. Pero yung lungkot, di ka na malulungkot. Kasi alam mo na nangyayari. Pag namumuhay ka ng ignorantes, emotional ka, lahat ng mga kilos mo or mga ginagawa mo sa buhay is ginagawa mo lang dahil sa emosyon mo. Kuwari, bakit ka ba nagsisimp? Tapos, hindi mo tinanong sarili mo. Siyempre, nagsisimp ka dahil na-attract ka dun sa above sa'yo. Yun lang naman yun, kaya ka nagsisimp eh.
Tapos sabay pa, tsaka focus ka lang dun sa isa, talagang pinaghihirapan mo. Kasi nga, wala ka ganong option. Kahit gustuhin mo man mag-hit na marami dyan, dahil normie looking ka lang talaga, is walang mangyayari. So, magfo-focus ka na lang sa isa. Kasi magastos yun ha, mag-focus ka sa marami. Eh sa Chad, minimal effort, minimal investment eh. Message niya lang lahat ng mga babae, tapos numbers game. Isa pa pala yan, numbers game. Applicable lang yan sa Hyter, Normie, tsaka Chad. Normie, kahit mag-numbers game ka, wala rin effect yan eh. Dahil ganun din, puro rejection lang din mapapala mo. Kaya nga sabi ko ang ideal talaga na maghanap ng relasyon is 18 to 25. Yan yung prime age ng both gender talaga. Kaya yan talaga yung pinaka past 25 sa mga normie, wala na, game over na talaga. Kasi mataas na standard ng babae niyan eh. Kailangan normie ka na, may status, tas may pera pa, tapos kailangan mo pa maging develop yung personality mo, social skills, mga kung ano-ano pang self-development para lang sa kanya. Kaya yun, just be yourself. Pwede mo naman din gawin yan, just be yourself. Na kaya nga sinasabi ko yung sinishare ko na sa inyo yung lookism eh. Para alam mo na yung sitwasyon mo. Para hindi ka na emotional. Tapos alam mo na may lagi naman talagang mas best pa talaga sa'yo. So, hindi ka talaga magiging emotional. Tapos yung mga kinikilos mo, yung mga behavior mo is hindi na base sa emosyon. Yung pagiging jester max, people pleaser, yun eh, dahil din yun sa kaya siya nagpapatawa kasi kala niya epekto sa babae yung mga ganun. Kasi kino-compare niya yung sarili niya doon. Usually projection lang talaga eh. Kaya nagiging emotional yung mga lalaki is may ideal sila na characteristics is pinoproject nila sa opposite sex. Yun lang naman yun eh. Kaya nagiging emotional yung mga lalaki. Kunwari, mabait talaga ako. Kailangan magiging mabait ako dito sa babae na to. Tapos, susuklian niya to, magiging mabait din talaga siya. Ganyan. Hindi naman ganun yun eh. Kung gusto ng babae, yun na po provide mo. Hindi ubra yung kabaitan. Tsaka yung kailangan mapasa mo yung looks threshold niya. May looks threshold tayo na tinatawag, di ba? Nagbabago rin yan base sa nagiging realistic din yung babae. Kaso nga lang, pagka pumasa ka dahil kupas na siya, ibig sabihin, alam mo na sitwasyon mo nun. For security ka na lang, companionship, tsaka silbidor. So, usually ganun yan. Pag prime mo nakuha yung babae is, ang attraction niya is yung physical appearance mo. Mainly. Mainly sa physical appearance. Sure, meron pa rin ibang mga babae na pumapatol sa mga foreigner na beta box. Kasi nga sa hirap ng depende talaga sa driving, sa priority ng babae. Na kasi nga yun na provide mo lang talaga yung gusto niya, hindi yung ikaw talaga. Na tsaka sa default law lang din yun eh, sinabi rin, di ba? Hindi makikipagrelasyon babae dun pa nga lang, hindi ka ba mabablockpill dun? Hindi makikipagrelasyon babae kung hindi mo mamimit yung standards niya or conditions niya. Or wala siyang mabibenefit sa'yo, in short. Yun lang naman yun eh. Kaya ganun, tingnan mo, 48% ng lalaki lang naka-reproduce all throughout history compared sa babae na 98%. So, ganun siya kahirap. Naobserbahan ko na to simula nung college ako. Nung high school, kasi exclusive ako na boys nun eh. Sa mga frat ko lang nakikita yan. Sumasama ako sa mga kaklase ko na may fraternity. Yun pa pala. Ang nire-respect ka rin pala pag may looks ka. Kasi ako, hindi naman ako fino-force na sumali sa frat. Ayaw nga nila ako pasalayin. Pero,
pag may kaaway daw ako, sabihin lang daw sa kanila, sila na bahala. Biruin mo sila nagpaka-frat-frat tapos poprotektahan nila ako dahil lang sa looks ko. Sila yun yung advantage talaga ng ano eh. Tawag ng pretty privilege. Pretty privilege. Sa bagay, pinapakopya ko rin sa kanila yun eh. Sila eh, sa classroom eh. Kaya ganun eh. Di lang naman basta yung looks ko ang panglaban ko, yung IQ ko rin eh. As in, kahit nung college, tsaka nung high school, may nangongopya talaga sa akin. Kahit nung nagtatrabaho, di ba, meron yung mga training. Tapos kailangan mapasa mo yung test na 100%. Sa akin sila nangongopya. So, kailangan talaga all around kay para talaga ano eh. So, yun nga. Kaya, yung mga lalaki, emotionalist, beta condition yan. Malaking factor na rin kasi yung mga napapanood nila. Diba sabi sa Red Pill, ganun. Yung mga napapanood. Tapos yung projection nila. Buti na lang talaga na yun. Yung mga napapanood nila sa mga telenovela, ganyan. Usually lahat ng palabas na ganyan, teleserye. Or mga movies, mga love triangle, ganyan. Tapos yung mga music, ganyan, yung mga sawi. Usually yung gumagawa ng mga sawing music, lalaki. Lalaki na normie. Yung walang option. Walang chad na gagawang ganyan. Gagawang music na ganyan. Kasi ang pangit, tsaka ano. Actually, minsan yung mga pangit, nabu-blue pill pa rin yan eh, yung mga pangit. Minsan, blue pill condition din yan eh. Beta condition din yung mga pangit. Kasi nga, yung mga tao sa paligid nila sinasabi. Di ba? Usually, yung mga pangit, napapaligiran sila ng mga normie looking. Hindi porket naging successful yung strategy ng normie looking is gagana na sa iyo yun. Siyempre, pro-project nila yun. Sasabihan ka, advicean ka. Ganito lang yan, pre. Magbigay ka ng bulaklak, tapos maging lalaki ka. Ginanon ako dati ng ano ko kaklase ko. Bitbiting ko raw yung bag. Sabi ko, putang ina neto. Pero ginawa ko yun one time. Yun yung first girlfriend ko eh. Binitbit ko yung bag ng ano. Tapos parang nahihiya ako kasi nga hindi ko nakikita ganun yung tatay ko eh. Malaki talagang factor pagka may tatay ka na fuckboy. So parang nahihiya ako na nagbibit-bit ako ng bag. Tapos ganun nga, binake din ako after 3 months. After nun, hindi ko na ginagawa yung ganun. Mga payo yan ng mga tao sa paligid mo eh. Hindi porket naging successful sila. Mga beta box naman sila eh, mga silbidor sila eh. Biruin mo magbitbit ng bag. Silbidor yun eh. Mga ginagawa ko. Hindi porket umipek sa kanya yan is e-epek yan sa'yo. Gagana. Iba-iba naman tayo. Pero kung yun nga, ang basehan pa rin talaga yung looks. Yung looks pa rin talaga yung ano. Naobserbahan ko na rin yan kahit nung college. Yung looks talaga yung ano talaga eh. Pang-hook talaga sa babae. Makikita mo naman yan dahil friendly sila. Tapos, kinikilig, ganyan. So, yan. Yan yung mga rason bakit emotional yung mga lalaki kasi beta condition. Yung projection nila ng pagmamahal, kino-compare nila sa sarili nila. Yung pagmamahal nila sa opposite sex, which is hindi naman ganun. Babae. Ano ba ginagawa ng pagmamahal ng babae? Parang onti lang din naman, hindi kagaya ng babae. Ng lalaki. Lalaki, nagbe-beta box. Tapos may silbidor side pa. Yung babae, parang pagka chad ka or heteronormy, pwede pagsilbihan ka niya. Tapos sex, ganun lang. So, depende talaga sa mga ano eh, na po-provide mo yung benefit niya eh. So, malamang yung mga nagsisilbi dyan na babae is below sa kanila yan. Hindi naman magsisilbi yung babae kung hindi siya below sa'yo eh. Wala naman ako nakita na above yung ano, tas pinagsilbihan yung pangit. Ano ka ba? Wala ako nakitang ganun. Nagsiselo sila dun sa mga
normie. Kuwari, maganda yung babae, kumupas na, yung normie, nagkaroon ng chicks. Nangyayari yun, ganun. Kasi nga, 'di ba, yung mga normie na talagang masigasig, taka mahilig magtrabaho, so malakas pumera. Nagkaka-chicks yun ng mga below, ganyan. So magseselos yung misis nila na kuwari pinaghirapan nila above. So, dun lang babait. Pero yung treatment nung beta box talaga. Pansinin mo yung mga mister na tricycle driver, jeepney driver, mga ganyan. Nagkaka-side chicks din yung mga yan. Pero yun nga, yung mga misis nila below sa looks nila. Yun din napansin ko eh. Oh, below talaga. Yung mga nagsiservisyo talaga dun sa lalaki, yung nagiging submissive. Kaya nga ito yung sa sub 5 ko lang talaga na-experience yung genuine desire talaga eh. Pero sa mga ibang mga normie, yung kagaya ng first girlfriend ko, hindi, paghihirapan mo yung mga ganun. Pati ka looks match mo nga, paghihirapan. Kaya, yan. Kailangan karamihan ng lalaki. Sa bagay, hindi naman nila matutuklasan to mga Kaya kayo, maswerte kayo. Mga 400. 400 na pala yung subs ko na So, yung mga 400 na subscriber dito, maswerte to mga to kasi alam na nila tong low-key-sim. So, hindi na sila mag-e-expect. Wala ka ng emosyon na mararamdaman na kino-compare mo yung sarili mong pagmamahal sa babae, which is hindi naman ganun talaga. So, kung isipin mo, sarili mo lang din pinapakilig mo, di ba? So, alam mo na mayayari ko saan kalulugar dahil sa low-key-sim. Umulat mata mo niya na mostly naman talaga ng babae is gusto lang pogi. Actually, kahit nga yung kupas eh. Hindi lang talaga, wala na kasing pumapatol na pogi sa kupas talaga eh. Kaya ganun yun eh. Kaya nagsisettle na lang sila. Kung may poging pumatol sa kanila, bakit hindi? Kaya nga pansinin mo, yung kay Junisha, di ba, kupas na siya. Sino ba pumatol sa kanya? Normie na chubby. Ay de las Alas, sino pumatol sa kanya? Normie na chubby din. Parang mga kupas na eh. So, biruin mo. Pero yung dalawang yun, sub 5 yun. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung babae gusto lang talaga pogi. Gusto yung above sa kanila. At least 2. 2 man lang. Yun pa nga lang, nagpatunay na ng black pill yun, location. Dami kasing delusional na lalaki dito eh. Sabi, hindi ganun yan. Kailangan, kukumpit pa yung mga ibang lalaki. Di ba nag-aaway-aaway pa. Tapos sabay, nagiging kukumpit pa sa trabaho. Nagsisimp, ganyan. Sip-sip yun. Sip-sip tawag. May gumaganong-ganon pa. Kala naman nila, uubra yung ganon. Kailangan magkaroon ako ng posisyon dito sa trabaho ko. Kung pangit ka, kahit anong posisyon mo dyan, meron akong katrabaho ganun, 35 na siya. As in, wala talagang magkagusto sa kanya. May pinopormahan siya, ayaw sa kanya dahil nga sub 5 siya eh. So, biruin mo, 35 siya nun. Ako, edad ko nun, 28 pa nun eh. Ngayon, 37 na ako. Nagkaroon pa ako ng dalawa sa isang taon, di ba? Yung sinasabi ko sa'yo, looks talaga yung nagmamatter sa babae. Di ubra yung Kaya yung ibang lalaki nagkukumpit-kumpit pa para sa babae. Nako, hindi ko gagawin yan. Kahit kayo sub 5 kayo or normie. Wag na kayo magselos. Wag nyo na gawin yung mga ganyan-ganyan. Tapos yung white knighting, yung ginawa ni Range. Naku, emotional din siya nun eh. Kaya siya ganun eh. Kasi nga, wala naman nagkakagusto sa kanya dahil kahit rapper siya, sure, wala siyang girlfriend eh. Wala siyang girlfriend eh. So parang na-insecure nga siya. Tama yung nag-comment, na-insecure siya. Kung alam niya tong low-key-sim, tsaka isipin niya na lang yung di naman talaga lahat ng tao gusto ka.
Hindi ka magiging emotional. Yung emotion kasi base yan sa ano eh, sa lack of knowledge. Tsaka yung beta conditioning, yun tsaka expectation. Nagkakaroon ka kasi ng comparison eh. Kino-compare mo yung sarili mo sa ibang tao. Dapat di mo i-compare yung sarili mo sa ibang tao. Kaya ganyan nagiging emotional yung ibang mga lalaki. Hindi nga worth it mag-compete para sa babae. Lalo na kung alam mo tong lookism. Hindi ka na magiging yung ibang red pillar, biruin mo. Ko-compete pa eh. Kunwari lang sila na hassle na kailangan pumera ka pero ang goal din pala, mang chicks din pala. Mas okay pa nga yung sub 5, mas realistic eh. Meron nga dito sa channel, 'di ba? Nagko-comment, magpo-pro na lang. Mas realistic 'yun. Biruin mo, alam mo na yung katayuan mo. Magkakaroon ka pa ba ng emosyon? Magagalit ka. Pati yung pamamaril ni Rich. Nako, pang loser mentality yung ganun. Pag emotional ka, lagi kang talo pag emotional ka. Biruin mo yung emosyon mo pa lang na ganun, yung hate, jealousy, anger, mga ganyan. Yun pa lang pinahirapan ka na eh. Dahil lang sa lack of knowledge, ignorance. Sabi nila, ignorance is bliss. Naku, kaya maniwala dyan, ignorance is bliss. Pag ignorante ka, madali kang mamanipula. Dahil ibang utak yung ibang utak yung ginagamit mo. Hindi utak mo. Ibang utak ginagamit mo. Eh, saan mo ba nakuha yung mga impormasyon na yan? Dapat i-double check mo sa sarili mo yan. Ibig sabihin, kung ginaya mo yung mga pick-up artist, eh, utak ng ibang tao yan. Utak ng ibang tao yan. Wala ka sariling utak. So, in short, taw-tauhan ka lang or puppet. Kaya yung mga lalaki nakakatawa na lang yung magiging emotional. Kaya hindi rin ako lumalabas dito eh. Kasi treatment ko talaga sa tao is hayop talaga. Kasi biruin mo yung mostly ng tao talaga. Madaling mamanipula talaga. Kasi desire lang naman yan. Napaka-predictable ng tao. Ang desire ng tao is self-preservation. Gusto niya lang talaga yung comfort niya, yung sex, pagkain, tsaka pera. Yan lang naman talaga yung mga gusto ng tao eh. Kaya ang daling mamanipula ng Kaya yung mga Illuminati, okay pa nga yung ginagawa nila eh. Kasi alam nila yung condition ng ng mostly ng mga tao na dependent talaga sa kanila. Actually, kung sinabi nga ni SQS, kung walang Illuminati, walang gobyerno. Kasi Illuminati yan yung gobyerno, di ba? So kung wala yung mga yan, wala talagang order, wala talagang kaayusan. Para talagang mga hayop. Kaya medyo ganun din pagka may knowledge ka. Parang mailap ka na rin sa tao. Meron sinasabi nila, dapat i-develop mo social skills mo. Eh meron mga tao na ayaw ka talaga eh. Hindi magandang mentality yung ganun. So kahit mangyayari sa'yo is magiging people pleaser ka. Tapos sinasabi pa nila, dapat samahan mo lang yung mga successful people. Eh ako hindi eh. Ang sinasamahan ko, yung gusto ako. Ba't ko sasamahan yung successful people kung hindi mo ako gusto? Sasamahan ko, wala akong pinipili. Wala talaga akong pinipiling tao na pakikisamahan. Kung gusto mo ako, okay, magja-jive tayo. Gusto rin kita. Pero hindi pa guarantee yun. Gusto mo ako pero kuwari nakikita ko na hindi naman genuine yung gusto mo, may pakay ka. Umiiwas din ako niyan. Hindi naman ako tanga eh. So, ganun lang yun. Pagiging flexible lang talaga. So, marami talagang lalaki talaga na clueless talaga sa sitwasyon nila or oblivious. Dahil nga na-condition sila ng mga tao sa paligid nila, sa mga napapanood nila. Tapos, yung projection pa nila. Yung expectations nila, yung ideal nila na pagmamahal is project nila sa opposite sex, which is hindi naman ganun. Meron ngang
meron nga sinabi si Rolo yung meron mga lalaki raw nagsisend ng dick pic kasi dahil horny sila, malibog sila, iniisip nila is magugustuhan din yun ng opposite sex ng babae. Malilibog naman talaga yung babae pero hindi sila ganoon na parang magsisend ng mga nudes kung ano-ano. Actually, yung pagsisend nila ng nudes, may purpose yun para mahook ka wala silang pakialam dyan. Actually, yung titi na lalaki, ang purpose lang nila yan, para sa pleasure lang Hindi nila yan dinidesire, yung penis na lalaki. Kahit nga yung mga, oo, may factor yung mga sizes, ganun. Pero once na pogi na yung mukha talaga, wala nang factor yan Kahit maliit pa yung penis mo or kung ano, 4 inches man yan, kung ano pa man yan. Hindi na nagmamatter sa babae yan. Kasi ang purpose lang talaga ng penis is for pleasure lang yan sa babae. Wala siyang pakialam dyan. Basta gusto niya yung nakikipag-sex sa kanya is yung pogi talaga, yung desire niya. Wala siyang pakialam dyan. Kaya nga, tsaka na lang nila nilalait yung pogi, di ba? Kagaya ni Daniel Padilla. Sabi maliit daw yung kasi nga tapos na yung relasyon. Usually naman negative naman siya, pero parte rin yun ng manipulation ng babae, yung shaming tactics. Di na mauubra yun kung may knowledge ka dito sa mga ganito, nature ng babae, tsaka black pill lookism. Di ka maapektuhan sa shaming tactics ng babae. Mga kwenta yan. Mahalaga lang talaga yung mukha talaga So, yun pa lang, pagsisend ng dick pic, kinukumpare mo yung kalibugan mo sa kalibugan ng babae. Hindi ubra yan, hindi naman ganun yun. Kasi malilibugan lang yung babae kung may napo-provide ka. Which is yung unang niya, condition is dapat may itsura ka. Walang factor yan. Imaginein niya yung titi mo. Kahit gaano pa yung kalaki, kung yung mukha na ilagay mo dyan is pangit, hindi siya lilibugan dyan, promise. Wala yan sa kanya. Sure, pwede niyang gawin yan for the sake of pera, prostitution, mga ganyan. Pero pagkukondoming ka niya. Tsaka hindi siya ganong Meron din akong na minsan, fini-fake din daw ng babae yung sexual arousal para lang malak yung pogi. Maraming beses ko na naranasan yun. Siguro mga 3. Sa 8, 3. Kasi yung long term ko na sabi niya, gusto mo to? Ay, yung umiibabaw siya. Tapos, laging nakabukas yung mata niya. So, parang tinitingnan niya kung napi-pleasure ako, napi-please ako. So, parang fini-fake niya, ganun. So, itong ka-FWB ko, ganun din. Pag sinesex mo, obvious na nagfe-fake. Kasi yung habol niya sa'yo is yung looks mo, tsaka yung status mo. Kasi cleaner lang siya, di ba? Hindi ko naman minamaliit, pero yun, hypergamy kasi. So, yung kilos talaga ng tao kung ma-obserban kayo is malalaman yung fake sa hindi. So, parang habol niya na itali ka. Ganon din sa mataba na isa. Parang magugulang yung babae, promise. Kaya kailangan, ito nga sinisiwalat ko na sa inyo Hindi nyo na kailangan gawin yung 30 dates na ginawa ko. Tapos, makikipagrelasyon ng matagal para lang maobserbahan yung mga ini-spill ko na yung mga kalukuhan nila, di ba? Tsaka yung talagang main na gusto talaga nila, which is, una talaga is looks talaga. Tsaka na lang papasok yung beta boxing na yan. Kung ano pang condition criteria nila. So, paano? Wala siguro, peace.